Mga DDS naglalaglagan na. Mga dating magkakampi sa pagtatanggol sa mga Duterte at pagsira kay President Bongbong Marcos, watak-watak na. At Maharlika, pinangalanan na ang kanyang puting ahas. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Nako, may tulong po talaga itong si Maharlika sa ginawa niya. Meron po kasi siyang ipinakitang di umano ay nude photos ni First Lady Liza Marcos in a very compromising situation. At ang sinabi niya, ang nag-send sa kanya ng mga photos na yon ay si Daryl Yap. And at the same time, binanggit o isiniwalat na ni Maharlika kung sino ang kanyang puting ahas or rather, mga puting ahas. At yan po ay si Amy Marcos at si Daryl Yap. Pero sa ginawang yan ni Maharlika, may tulog po siya dyan. Dahil tanong dito, is the act of spreading nude photos or sex videos in the internet punishable in the Philippines? Ang sagot, spreading the nude photos or sex videos of another without his or her consent is punishable under Republic Act number 9995, otherwise known as the Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Pero bakit ba isinawalat ito ni Maharlika? At bakit parang inilaglag niya si Amy Marcos? Bago po kasi yan, nagkaroon ng sagutan itong kampo ng mga vloggers. Hindi ko kasi kilala itong mga ito eh. Baka kilala nyo, pangalanan nyo. Ito po ba si Joey De Viver? At yung mga lalaki, hindi ako sure talaga eh. Paki-comment na lang po kung sino itong mga to. Na inaakusahan nila na scammer itong si Maharlika. Panoorin niya po muna natin. Kaya namin makipagbardagulan talaga, bastusan. Lalong-lalo na pag kami yung inunahang bastusin eh. Kaya talaga na. If confident ka, Maharlika, na may proof ka talaga sa pinagsasabi mo, ilabas mo! Anong hintay mo? Negotiation na, hey, bigyan mo kami ng 2 million, hindi ko ilalabas itong ano. Gawain sa amin, galawas Diba? sa amin. Maharlika, putang ina, ilabas mo! If you're confident with your evidence, ilabas mo. Bakit hindi mo kanyang ilabas? Kasi gawa-gawa mo yan. Kasi nga, kailangan mo pang mamera. Ang gusto mong gawin is, ganito ang deal natin ha. Bigyan mo ako ng kahit 3 million nang hindi ko ilalabas to. Di ba? Kasi gusto mo lang naman talagang mamera. Umamin ka na, humihingi ka ng pera kay Amy Marcos, di ka binigyan. Oh my God! Kausap namin. Kaya wala kang may tago sa amin. Collector ka din, Day. Mangga ka ng mangga. Kasi hindi ka pinagbigyan. Kaya pinapahid mo sa amin yung gawain mo. Nangga, kami yung namera. Eh, kausapin mo si Amy Marcos. Confront her. Sige nga, I dare you confront Senator Amy Marcos. Bilis, Oh, bilis. baka may labas. 21. Gotta ring the alarm. Meanwhile. Inday, lalo na si Inday, napakasinungaling daw. Never naging mabait sa kanya yon. So galit na galit sila. Pero si Inday nagsabi kay Amy magsalita. Kasi Bitinin ko muna kayo. Daryl. Ikaw ba yung author niyan? Ano to? sarili Timeline, sinasabi niyo timeline dati? si Inday Oh. kaya hindi niya hindi makontra ni Manang. Pero Mga kasinungalingan. Sige nga, ilabas niyo nga ako, may ebidensya ako. Kasi dapat may konteksto to palangga. Na-record ko na to lahat, hindi nila to mabura. Tigilan niyo nga ako. Mangingi ako kay Amy, excuse me. Di ba? Kung mangingi ako kay Amy, dapat kay Lisa Tanas na lang. Nagbuntot-buntot ako kay Lisa Tanas. Ayan. So sinasabi nila na itong si Maharlika ay scammer, kolektor. Meron pa silang sinasabi na itong si Maharlika ay nanghingi ng pera kay Amy Marcos pero hindi siya pinagbigyan. At nanindigan itong grupong ito na sinabi mismo ni Amy Marcos sa kanila na yun na nga ang ginawa ni Maharlika. Nanghingi ng pera pero hindi siya napagbigyan. At meron pa daw style itong si Maharlika. Dahil nakita nyo naman, kahit nung time ng fake polvoron video, inabot ng ilang buwan, halos isang taon, bago nila inilabas yung peking polvoron video. Dahil ang sabi nga ng grupong ito, naghihintay si Maharlika ng may lalapit sa kanya, tatawag sa kanya o mag-o-offer sa kanya o hinihingan niya ng pera kapalit ng hindi paglantad ng kung ano man yung isyong sinasabi ni Maharlika.
O hindi ba inabot ng halos 1 taon yung polvoron video na yon na peke pala? Ngayon, itong pinakita ni Maharlika ay malamang peke din o kaya AI. Pakinggan nga natin kung paano to inilabas ni Maharlika. Si Daryl Yap. Lisa, ikaw yan, galing kay Daryl yan. Yan ni Lisa. Siya puting ahas. Kaya sabi ko, true ba yan? Ha, kadiri. Ayan, Lisa, puting ahas ko. Si Amy. Tsaka si Daryl. Yung pet mo daw yan. Sige nga. Ay, nako. Nag-ask kami ng protected order kasi ayoko ipahamak ang aking mga puting ahas. Pero ito, hindi ko pwede. Pinagbibitangan niyo ako na nangingi ako pera sa inyo. Ito. Si Daryl, galing kay Amy, tsaka kay Daryl Yap yung nakabukaka, si Lisa Tanas. Tang daw ito habang bangag. Lisa, alam mo na ha? Yan. Ayan, hindi ba? Sa unang tingin, sasabihin nyo, uy, si First Lady Lisa nga yan. Pero kung susuriin natin mabuti, ang sinabi niya, si Daryl Yap at si Amy Marcos ang nagpadala sa kanya ng mga photos di umano ni First Lady Lisa Marcos. Paano kayang mangyayari yon? Paano nakakuha si Daryl Yap at si Amy Marcos ng picture ni First Lady Lisa Marcos sa ganong sitwasyon? Keso bangag na bangag daw si Lisa Marcos, nakabukaka pa daw at langung-lango sa pinagbabawal na substance. Paano nakakuha si Daryl Yap doon? Never naman naging malapit si Daryl Yap at itong si First Lady. Dahil itong si Daryl Yap at si Amy Marcos ang magkakampi. Hindi ba gumawa pa nga sila ng pelikula? Yung Made in Malacanang sa yung Martyr or Murderer, kung saan ang pinakasentro ng istorya ay si Amy Marcos. Doon pa lang, nung napanood ko yung dalawang pelikulang yon, sabi ko, something is wrong. At kaya pala hindi nag-promote si President Bongbong Marcos sa dalawang pelikulang yon, kasi ginawa pa ang kontrabida si Bongbong Marcos doon eh. At ang pinakabida at sentro ng istorya ay hindi naman yung mga Marcos. Background lang sila. Umikot yung istorya kay Amy Marcos. So doon, nag-umpisang maghinala ang mga Marcos loyalist na may nilulutong kakaiba itong si Amy Marcos. Di nagkatotoo nga. Noon pa man, hindi pa naging presidente si Bongbong Marcos, may hidwaan na po mula sa panig ni Amy Marcos at ni Lisa Marcos. Ewan ko, sa tingin ko parang nagsiselos itong si Amy Marcos dahil siyempre may asawa na po si President Bongbong Marcos, si Lisa Marcos ngayon. At alam naman natin, kapag mag-asawa na kayo, nagtutulungan kayo. Pero itong mga DDS, siyempre pinalalabas na under desaya si Bongbong Marcos. Bakit? Sa tingin nyo sa ginagawa ni Bongbong Marcos bilang presidente, kakayanin yan ni Lisa Marcos? Well, siguro eventually, sa nakikita ni First Lady Lisa sa ginagawa ng kanyang asawa, pwede siyang tumakbo sa 2028. Pero malayo pa po yun eh. Huwag natin pag-usapan yung election sa 2028. Si Sara Duterte lang po ang gumagawa nun na ngayon pa lang ay namumulitika na at nangangampanya na. So, paano makukuha ni Daryl Yap yung picture na yon ni First Lady? Hindi naman sila naging malapit sa isa't isa. Lalo na si Amy Marcos. Paano niya nakuhanan ng picture si First Lady or saan niya makukuha yung picture na yon? Simula pa lang hindi na sila magkasundo ni First Lady. So, ang napakalaking tanong na yan, saan nakuha ni Amy Marcos at ni Daryl Yap yung picture na sila daw ang nagpadala kay Maharlika? Again, kung yung ng polvoron video ni President Bongbong Marcos ay fake, ito pa kaya? With the advancement of artificial intelligence or AI, napakadali pong gumawa ng fake videos, fake photos. Nakita nyo ba? Mamamangha ka nga sa social media. Pati mga batang sanggol, kalalabas lang sa ina, nagsasalita na parang totoong-totoo. Ito pa kaya mga pictures na to? Kung yung dalawang magkahiwalay na larawan o picture, pagtabihin mo, may pipindutin ka lang na app, makikita mo, gumagalaw na sila, nagyayakapan na sila, naghahalikan na sila. So sa tingin ba ni Maharlika, maniniwala ang taong bayan dyan sa kanyang inilabas na expose? Ito ang nagpapatunay na mahirap maging kaibigan si Maharlika. Nagkatrayduran nga sila ni First Lady Lisa Marcos nung bumalik na ditong si Maharlika at nagpakalat ng sangkatutak na fake news. Hindi pa ba naman kayo maniniwala na fake news itong si Maharlika? Mga dati niya ng kasamahan ang nagsasabi na hindi lang fake news, kundi scammer pa. In fact, ang binangkit itong grupong ito, to the millions 2 million ba sinabi nila o 3 million para lang wag ilabas yung issue na panakot ni Maharlika. At maiba ako,
Kung totoo ang sinasabi ni Maharlika na si Amy Marcos ang kanyang puting ahas, yan po ay sukdulan ng kawalangyaan. Ha? Sinasabi ko sa inyo. So, ibig sabihin, simulat sa pool, nang tatraidor na itong si Amy Marcos. Hindi pa niya isinasa publiko na siya ay maka-Duterte, pinangangalandakan pa niya na wala daw makapagpapahiwalay sa kanilang magkapatid dahil sila daw ay galing sa isang ina. Pero magagawa niya ito? Siya ang nagbibigay ng informasyon, totoo man o peke kay Maharlika? Yan po ang the height, sukdulan ng kawalangyaan. Nakikita naman na natin ngayon ang ginagawa ni Amy Marcos, di ba? The mere fact na itinakwil niya na ang kanyang pamilya para lang pumanig sa tama. Dahil sabi niya, tama daw ang mga Duterte. Tama ba na isang palamurang dating Pangulo ang kakampihan mo? Okay, pagpalagay na natin na bulaklak ng dila ni former President ang magmura. Pero, yung mumurahin ang Diyos mo, siguro naman Diyos din ni Amy Marcos ang ating Panginoon Diyos. Hindi ba nung sinabi ni Digong na who is this stupid God? Ay putang na naman talaga pala to. Di ba? Naaating ni Amy Marcos at kung sino man ang mga supporters ni former President, natanggapin lahat ng yan. At ipanganandakan pa na the best president itong si Digong. Ipagpapalit nyo ang inyong pananampalataya at paniniwala sa ating Diyos. Sokdulan na minura-mura na at tinawag na estupido, kakampi pa rin kayo kay Digong. Aba, iba na po talaga ang dikaw ng inyong pag-iisip. Sa bagay, lagi kong sinasabi, pagdating ng paghuhukom, hindi naman kayo masasamahan ni Digong. Kayo ang haharap ng mag-isa sa ating Panginoon. At bago niya kayo itapon kasama si Digong sa impyerno, kailangan niyang marinig ang eksplanasyon ninyo. Siguro, isang tanong ng ating Panginoon, tinawag na akong estupido, pero mas kinampihan mo pa yung tumawag sa akin at minura ako? At kahit na magmakaawa pa ang mga katulad ni Amy Marcos, kapag siya ay nakaharap na sa ating Panginoon, ang sasabihin lang ng ating Diyos, I do not know you. Again, sana po hindi totoo yung isiniwalat ni Maharlika na si Amy Marcos ang kanyang puting ahas. Dahil sinasabi ko sa inyo, kung totoo yan, sukdulan ng kasamaan, katraidoran at kawalangyaan si Amy Marcos. So I just hope and pray hindi totoo yan. Dahil parang nagalit si Maharlika nung sinabi nung grupo na si Amy mismo ang nagsabi sa kanila na nanghihingi ng pera si Maharlika pero hindi napagbigyan. Na pinagbibintangan siya na nanghingi siya ng pera kaya laglagan na. Inilabas niya yung photos di umano ni First Lady na ipinadala ni Daryl Yap at ni Amy Marcos at binuko niya na ang kanyang puting ahas o mga puting ahas ay si Amy Marcos at si Daryl Yap. Malaki po ang kakaharapin ni Maharlika dito dahil yan po ay kriminal. It is a criminal act itong ginawa ni Maharlika. Dahil sinabi nga, spreading the nude photos or sex videos of another is punishable under Republic Act number 9995. Ngayon, pwedeng sabihin ni Maharlika, pinadala lang naman sa akin to ni Daryl Yap Okay, granted, pinadala sa'yo. Naniwala kang totoo yung picture? Hindi ka nagduda na baka AI? Hindi ka nagduda kung paano makakakuha si Daryl Yap at si Amy Marcos ng picture ni First Lady na nasa ganitong sitwasyon? Na nasa ganyang posisyon? Hindi naman sila close. Never naging close si Amy sa kasi First Lady or si Daryl Yap sa kasi First Lady. So, paano maniniwala ang taong bayan? Well, siyempre yung mga DDS maniniwala dyan. Dahil kung yun yung peking polvoron video ni President Bongbong Marcos na sa unang tingin mo pa lang, alam mong hindi si PBBM, pero pinaniwalaan nila. Kahit na magmukha silang tanga dahil napakalayo ng itsura nung nasa video kay President Bongbong Marcos. Yan din ang gagawin nila dito sa inilabas na picture ni di umano First Lady Lisa Marcos at paniniwalaan yan ng mga DDS. Dahil yan ang hinahanap nila yung makakuha ng pagkakataon para masiraan si President Bongbong Marcos at si First Lady Lisa Marcos. So you have a lot of explaining to do. Dahil
totoo man o hindi yung picture na yan, napakalaki ng iyong kakaharapin. Dahil kahit na sabihin mong, hindi naman totoo yan, peke yan eh. Sinabi mo na ang pangalan ni First Lady Lisa na siya yung nasa picture. So, wala kang kawala. Well, yan naman po ay kung may gagawing hakbang si First Lady Lisa Marcos, sana naman si Maharlika po ay dapat nang magwakas ang kasamaan. Sukdulan na po ang kanyang kasamaan. Well, sa bagay, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo eh, may darating na karma si Maharlika. Ngayon nga, nilalaglag na siya ng mga sinasabing kakampi niya diyan sa Duterte camp. Pero sila na ngayon ang nagsasabi na scammer itong si Maharlika. Nangungulekta ng pera. Hinihingan ng pera yung mga taong tinatakot niya na maglalabas ng issue ng ganito, ng ganyan in exchange for money. Sa bagay, birds of the same feathers flock together. Kaya nga nagsama-sama si Daryl Yap, si Maharlika, at si Amy Marcos. Dahil sukdulan po ang kanilang kawalangyaan. Again, yan po ay kung totoong si Amy Marcos niya ang puting ahas ni Maharlika. Siyempre sa ngayon, in-expose na siya ng kanyang mga dating kasamahan, kailangan pong gumawa ng way out itong si Maharlika. At ang isang paraan dyan ay ang ilaglag niya si Amy Marcos. Maghihintay po tayo kung ano ang magiging statement ni Amy Marcos ngayong ibinuko na ni Maharlika na siya ang puting ahas na laging binabanggit ni Maharlika sa kanyang mga vlogs. Kay Daryl Yap, ay hindi na lang po ako mag-aaksaya ng panahon na itapik pa si Daryl Yap. Pero ngayon, babala po sa mga gustong mapalapit at maging kaibigan ni Maharlika. Ingat-ingat po kayo, pero once na ginalit nyo si Maharlika, nako, ilalaglag niya kayo, kahit na kayo pa si Amy Marcos. Ang tanong, kung totoo ang sinabi ni Maharlika na ang nagpadala sa kanya ng picture ay si Daryl Yap at si Amy Marcos, may pananagutan ba itong dalawang ito? Pwede pa silang isama kung sakaling kasuhan si Maharlika? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.